Magandang umaga sa lahat. Kumusta kayo? Banda doon sa dulo, banda dito sa dulo, banda dito sa harap. How are you? Sa umagang ito ay pasalamat ako sa Panginoon at nandito ka. Tuyo. Tingnan mo katabi mo, basa ba yan? Dahil sa pag-uulan, ano? But praise the Lord that we are here, ano? Araw ng linggo, nagkakaisa para sa ating pagsamba sa umagang ito. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo muna, smilean mo, sabihin mo, salamat, nandito ka. Ayan. Kasi baka hindi kayo nagbatian kanina pag alis sa bahay. Ano? Okay. Praise the Lord sa umagang ito. May tanong ako sa inyo. Ano ang pinaka-paborito mong gawain sa bahay? Huh? Yung mga household chores ba, kumbaga. Yung mga paghugas ng pinggan, pagwawalis. Anong pinaka gustong-gusto mong gawin? Ha? Maglaba, ganon? Meron ba? O ngayon, matulog pastor. O, gawaing bahay din yan. Kasi malamig eh. Pero sa akin, ang pinaka-favorite ko, hanggang ngayon, favorite ko pa rin naman, yung naguhugas ng mga pinagkainan. Pinggan, baso, kutsara. Favorite ko yan. Kasi sa aming tatlong magkakapatid, nagkataon na yun ang tinoka sa akin sa schedule. So nakasanayan ko yun. Kaya kung marami kayong hugasin sa bahay, imbitahin nyo ako. Magaling ako dyan. Kasi isa yan sa dahilan bakit sinagot ako ni Mrs. Nung pumunta ako sa bahay nila, ang daming hugasin lagi. Doon ako nag-umpisa sa hugasan. Ngayon na nagkasawa na ako, nagkaanak na, yung panganay namin, pinasa ko na sa kanya. Yun. Kasi, tinuturuan na namin siya, kasi magte-13 na siya eh. Tinuturuan na namin siya patungkol sa gawaing bahay, patungkol sa pag-commute. Yung alam mo yun, maging may alam sa buhay. So marunong na siya magsaing, marunong na siya magluto kahit papaano ng itlog. Ano? So alam niya na. Isa sa mga gusto niya rin ngayon is yung paghuhugas ng pinggan. Kasi hindi na siya tinuturuan. Dati, nung una, tinuturuan mo talaga, inalalayan mo talaga. Minsan nababasagan, minsan kumakain ka, may mga nakikita mo nakadikit pa, minsan amoy sabon pa. Pero kinokorek mo, inaayos mo. And then, napagtagumpayan naman niya. Ngayon, almost perfect na. So parang napasa ko na sa kanya. So, hindi na inuutusan. Tama? O, tinan mo katabi mo, inuutusan pa ba yan? Kasi alam niya na yung gagawin niya eh. So, dahil doon, hindi mo na siya kailangan bantayan. Ang Mark 7, verses 1 to 13, ito yung matindi. Ano? Sa series natin, dito yung parang ang kulit ng mga Pharisees at saka teachers ng law. Kasi lahat na lang, binabantayan nila. Isa sa mga binantayan nila sa chapter na to ay yung paghuhugas ng kamay ng mga disciples bago kumain. Pastor, importante naman yun. Maghuhugas talaga ng kamay bago kumain. Pero ito, iba. Iba tong paghuhugas ng kamay na to. Kasi, galing Jerusalem. Pero nyo galing Jerusalem. Araw ang bibiyahiin papuntang Galilee, Capernaum. Nandun si Jesus eh. Para lang obserbahan kung naguhugas ba ng kamay ang mga disipulo ni Jesus bago kumain. Biruin mo yan? Dadayuhin mo? Para lang mampuna? Para manghusga? Oy, kung nasusunod ba nila yung paghuhugas ng kamay? Kaya nung nalaman to ni Jesus, napansin ni Jesus, kinorek ni Jesus. Inayos ni Jesus. Kasi ang mga teachers ng law, ang Pharisees, akala nila mababago ang isang tao kapag puro tradisyon, puro ritual, puro batas. Mababago ang puso ng tao. Hep, hep, hep! Sabi ni Jesus, hindi ganyan ang pagbabago na nais makita ng Diyos.
sa isang tao. Hindi patungkol sa panglabas ang pagbabago. Kung hindi, patungkol sa kanyang kaloob-looban. Ang pagbabago ng isang tao ay hindi patungkol sa religious activity or religious act. Ang pagbabago ay relasyon sa Diyos. Amen? Sa gabing ito, gabi na ba? Dilim eh. Sa tanghaling ito, I want you to go home with this principle. As followers of Christ, we believe sa pagbabago na gusto ni Kristo para sa ating buhay. Christ cares about our hearts, not just our religious acts. So He calls us to be real, genuine with Him. Follow His word more than traditions and let Him change us from the inside out. Tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. The transformation Christ wants for our lives are, we are called to be, real with God, not just religious. We are commanded to follow God's word above traditions. We are challenged to let God change our heart, not just our habits. Una, we are called to be real with God, not just religious. Tayo ay tinatawag na maging tunay sa Diyos, hindi lamang maging relihiyoso. Tingnan mo ngayon katabi mo, tunay ba yan? Pwede yung huwag mong pitikin. Oy, ang Diyos, si Jesus, alam niya kung ano ang tunay at hindi. Ikaw, alam mo ba? Alam ng Lord kung ano yung kalagayan ng puso mo, kung totoo kang nagsasamba, naglilingkod, at namumuhay sa Kanya. Kasi kaya nating mapeke ang ating relasyon sa Panginoon. Pwedeng nagsisimba every Sunday, pero pagdating sa church, ang pinagkwekwentuhan yung katabi. Tama? Pwedeng nandito sa church, pero yung isip kung saan-saan napupunta. Nasa labahan, nasa trabaho, nasa negosyo. Alam ng Lord yan. Alam niya kung ano yung totoo sa hindi. At nakita niya to sa mga Pariseo, sa mga teachers ng law. Tingnan niyo to. Isang araw, pinuntahan ni Jesus ang mga Pharisees. Pinuntahan si Jesus ng mga Pharisees at mga teachers ng law na galing sa, saan daw? Mga maramang mga top leadership. Para puntahan siya, para punahin lang, para hanapan siya ng mali. Naka-experience na ba kayo niyan? Na parang may taong hinahanapan ka ng mali? Lahat na lang ng post mo sa social media, may comment. May hugot si pastor Napansin nilang kumakain ang mga disciples ni Jesus nang hindi naguhugas ng kamay ayon sa gusto ng mga Pharisees na gawin ng mga tao. Mahigpit na sinunod ng mga Pharisees at Jews ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay bago kumain ayon sa turo ng mga ancestors nila. Ano yun? Ano yung mga kailangang hugasan bago kumain? Sa atin din, alam natin yan. Ito yun, Tingnan natin. Next. Hindi din sila kumakain ng kahit anong binibili nila sa palengke hanggat di pa nila yon nahuhugasan. Sinusunod din nila ang iba pang mga tradisyon gaya ng paghuhugas ng mga baso, kaserola, mga bronze na bowl, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pharisees at mga teachers ng law, bakit
Hindi sinusunod ng mga disciples mo ang mga tinuro sa atin ng mga ancestors natin. Bakit sila kumakain na hindi man lang naguhugas ng kamay? Pastor, tama naman yung mga Pharisees Dapat maghuhugas naman talaga. Ito matindi. Kasi sa paghuhugas nila pala, kung pag-aaralan mo talaga, ang daming seremonya. Sa paghuhugas na to, hindi lang kamay. Sa law nila, hindi lang kamay Hindi lang yung 10 daliri. Kailangan sa batas, kasama siko. So yun yung tradition. Kasama siko. Tapos hindi lang kamay. Inisa-isa baso, kaserola, lahat hugasan mo. Lalong-lalo na kapag nakainan ng hintil. Bawal yun. Kasi pag Gentile ka, meron niyang nakasulat dito, parang Pinoy henyo, unclean. Kaya pag napasukan ka ng hintil at nakikain sa'yo, buong bahay mo hugasan. Ganon katindi. Parang sa tradition, sa kaugalian, religious people, dapat ang mga tao mapalapit sa Diyos. Tama? Pero sa ginagawa nyo, parang napapalayo tuloy ang tao. Kaya ito yung kinontra ni Jesus. Masyado kayong concern sa panlabas na anyo at kalagayan ng isang tao, pero yung kalooban nyo, ang layo kay Lord. Mapanghusga kayo. Mapangpuna kayo. Dinayo nyo pa ako. Ang layo ng travel nyo. Ilang araw, tapos pupunta kayo dito, pupunahin nyo lang yung paghuhugas ng kamay, ang tindi nyo naman. Diba? Asama ng motibo. Diba? Imbis na pumunta doon para matuto, imbis na pumunta doon para tingnan kung ano yung mga magandang bagay na ginawa ni Jesus, siguro narinig, ay sikat tong tao na to, tingnan nga natin. Ano yung ipopost ko sa social media na pwede kong fake news. Ikakasama niya. Grabe Kaya nakita yun ni Jesus. Banal sa panlabas, pero sa kaloob-looban, plastic. Brothers and sisters in the Lord, let us evaluate our relationship kay God. Nagkukunwari ka lang ba? O talagang totoo na yan? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, totoo na ba yan? Tunay ba yan? Kasi ang gusto ng Diyos, totoong relasyon. Hindi fake, hindi panlabas lamang. Alam mo yun, hindi Sunday Christian. Kung hindi araw-araw namumuhay, sumusunod, at naglilingkod para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Araw-araw, Kristiyano. Oras-oras, naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Hindi pakitang tao. Galing po ako ng Sultan Kudarat. Sino mga taga ko Sultan Kudarat dito? Oh, meron balaan mo magambal sa Ilonggo So galing ako doon for 2 weeks. Nag-missions tayo doon. Nirepresent ko si CBCP under Cross-Cultural Ministry. So nag-help tayo ng mga pastors doon. 40 pastors, church planters sa mga tribo, sa mga And then we support them. We provide training, workshop, and lahat ng assistance na kaya natin ibigay sa kanila. Kasi nasa front line sila nasa missions talaga sila. Ito yung nalaman ko. Nung nandun ako, may umamin sa akin, Pastor. Sabi niya, Pastor, alam mo, nung nalaman ko tong programa ni CBCP, ni CCM, Cross-Cultural Ministry, actually pinagdudahan ko, Pastor. Kasi biruin mo yun, magsusupport kayo sa amin. So, pupunta pa talaga kayo dito kasi magte-training tayo, mag-workshop. Tapos, i-hotel nyo kami. I-in-house nyo kami for 10 days. Libre lahat. Pagkain,
tulugan. Tapos last time, namigay pa tayo ng mga damit kasi may mga nag-support. Namigay pa tayo ng speaker. Parang ganun. May mga ganun. Nung una, pastor, hindi kami maniwala kasi akala namin, scam. Akala namin budol-budol. Akala namin fake. Pero buti na lang, pastor, naniwala kami kahit papaano. At ngayon, masaya sila. Palapakan naman natin yung ating 40 church planters na, alam mo yon, masigasig maglingkod sa Panginoon. Na pinili ni Lord. Kasi nung nalaman pala yon ng ibang mga pastor, in-offer kasi natin sa lahat yon. Kaso yung mga naniwala lang, yun lang yung nakatanggap. Ano mo yun? Kasi nga, ang dami ngayong scam ha. Ang daming fake ngayon. Biruin mo yun. Papangako tapos pag buti na lang kasi yung programa natin, yung simbahan natin, hindi peke. Amen? Hindi nang i-scam. Totoong naglilingkod. Alam mo yun? Sa pamumuhay natin, ang Diyos gusto ng katotohanan. Kahit sa ating personal na relasyon sa Kanya, yung totoo ka sa Kanya. Aminin mo, minsan malungkot ka, minsan may problema ka, huwag mo itago. Amen? Kung gusto mong umiyak kay Lord, iiyak mo. Tama? Kung gusto mong ilabas ang galit sa Panginoon, naiintindihan niya yan. Huwag mong pagalitan asawa mo. Ay, lahat ng emotions pwede nating i-open kay Lord. Hindi yung katulad ng mga Pharisee, banal, tagabantay, tagahusga. Pero sa loob-loob, ang layo kay Lord. Hindi tunay kay Lord. Alam mo yung relasyon natin kay Lord? Hindi ito patungkol sa pormahan lang eh. Hindi ito patungkol sa gawaan lang eh. Patungkol ito sa kaloob-looban ng iyong puso, sa iyong relasyon, sa iyong Ama, at sa iyong Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Oh, pangalawa. Ito yung pangalawa. We are commanded to follow God's Word above tradition. O yung pagbabago na gusto ng Panginoon sa atin, nakabase sa Kanyang salita. Hindi lang sa tradisyon. Pastor, okay mo naman yung tradition, di ba? Wala namang mawawala eh. Pero minsan, yung tradition natin parang wala na sa hulog. Parang alam mo yon, nakasanayan na kasi. Ginagawa na kasi. Minsan, nahihiwalay o napapalayo tayo sa katotohanan. Kaya babalik tayo sa salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni Jesus sa mga religious people at saka sa mga disciples niya. Kung ano, yung sinasabi ng salita ng Lord, yun ang sundin mo. Kaya, ito yung sinagot niya. Nung tinanong siya ng mga Pharisees, ito yung sinagot niya sa kanila. Ang sakit. Sabihin ko sa inyo, ang sakit. Tingnan niyo ang sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus. Tapos ang sagot niya, meron pang pabagsak. Di ba? May exclamation point. Di ba? Pabagsak yan. Sabay-sabay nga. Sumagot si Jesus. Anong sabi niya? Mga plastic! Sakit. Oh, ayaw talaga ni Jesus ng hindi totoo, ha? Nag-quote siya ng salita ng Panginoon. Based sa salita talaga, no? Bumalik siya sa salita ng Panginoon. Dalawang kinote niya dito. Na author, si Isaiah at saka si Moses. Tingnan nyo. Tama nga si Prophet Isaiah nung sinulat niya to. Sinabi ng Diyos, sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Ouch! Grabe, ano? Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na hindi naman galing sa Diyos talaga eh. Gawa-gawa lang naman talaga nila eh. Sinusuway nyo ang mga utos ng Diyos pero sinusunod nyo ang mga tradisyon na gawa ng tao. Ang galing-galing niyong sumunod sa mga tradisyon nyo, pero yung utos ng Diyos, di nyo masunod. Yabe. O, ito pa, pangalawa. Kinote niya uli yung salita ng Panginoon. Sa book ni Moses, sinabi ni Moses, igalang nyo ang mga tatay at nanay nyo. Dapat mamatay ang sino mang mambastos sa tatay at nanay niya. Pero, tinuturo nyo sa mga tao na pag may pwede silang itulong sa mga magulang nila, pero sinabi nilang korban ito, ibig sabihin, money for the church. Ano? In-offer ko na ito sa Diyos, tulong sa magulang nila.
Sa ginagawa nyong yan, sinusuway nyo ang salita ng Diyos. Dahil sa tradition na tinuturo nyo, actually, marami kayong ginagawang mali na kagaya niyan. Ang tunay na pagpaparumi sa tao. Grabe ano? Ang dami pala silang ginawa ng mga law, traditions, na ang makakabenepisyo sila. Yung templo. Oh, may pera kayo. Pero kung ibibigay nyo yan sa church, pwede na kayo hindi tumulong sa mga magulang nyo. Oh, sakit nun. E sabi ni Jesus, oh, tamo? Hindi nyo sinusunod ang salita ng Panginoon. Ito sa kanila to, sa context nila to, ano? Pero ano sa atin ngayon? Sa palagay nyo, ano yung mga traditions na maaring nakaka-apekto sa atin sa katotohanan ng salita ng Panginoon? Oh, alam niyo naman, di ba? Ako po ay IP. Alam niyo ba yung IP? Indigenous People. IPG pala, no? Indigenous People Group. Nabilong ako doon sa Tagabawa, Bagobo Tribe. Yung lugar namin sa tabi ng Mount Apo. Yan. North Cotabato, Davao del Sur. So yan yun. Noong hindi pa kami napasukan ng mga missionaries, alam nyo ba yung pagsamba ng mga ninuno namin, mga ancestors namin? So, ang sinasamba nila, ngayon lang, tinanong ko yung dad ko eh. Kasi Christian na kami lahat eh. Dati daw, ang sinasamba namin, araw. Kasi kung ano yung mataas at ano yung malaki. So, araw, buwan. Tapos sa mga puno, kung ano yung pinakamalaking puno, oh yan, sasambahin yan. Sa mga bato, kung ano yung pinakamalaking bato, oh yan, worship natin yan. Oh, lahat. Ilog. Anong pinakamalaking ilog? Yun, ang ginagawa, mag-o-offer. Ay, isa sa mga offer, kailangan may dugo. So, either kambing, manok, baboy. Hindi ko alam kung may tao, no? Kasi hindi pa naman kilala si Lord eh. Wala pa naman silang alam eh. So, yan yung ancestors namin. Pero nung na-win or na-sharean ng gospel, yung lolo namin, pinakalolo namin, nako, sabi ng dato, dato lolo ko ha, dato walang dating. Walang datong. Nung sinabi niya, wala na lahat ng ating ako, palibot yan. Hanggang liig. May mga anting-anting, may mga panyo, may mga prayer yan dyan. May mga espada, may mga prayer talaga yan dyan. Ginibap lahat yun. Kaya maraming nadelahin namin. Kasi nung nakilala nila ang Panginoon, sabi natin, ibigay natin lahat ng mga Diyos-Diyosan natin. Binasag, sinunog, lahat ng yun. Kaya, kami, sa generation namin, naging Christian na kami. At lahat sa family namin, kay Papa, kay Mama, kami 3 magkapatid, puro pastor na. So lahat kami pastor na. May kanya-kanyang church kapag Sunday, hiwa-hiwalay kami. Ngayon nga, ako lang nasa Luzon, sila nandun lahat sa Mindanao. So, lahat ng yun nawala na. Kasi, ano ba sinasabi ng Biblia? Tama? Babalik ka doon. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung, alam mo yun, totoo at saka hindi? At ano yung tama at saka hindi? Pero may nakakalusot pa rin kasi bago ako magbiyahe doon, na-sprain yung pa ako sa basketball. Nakaapak ako na maga. Tapos nung umuwi ako doon, may nagbulong sa akin. Ipatawas mo yan. May nakalusot. Bilang pastor, ano sasabihin ko? Hindi na natin gawain yan. Wala na. Yun pala yun. Importante maayos ang puso. Kasi kapag maayos ang puso mo, madaling magpatawad. Pag maayos ang puso mo, mapasensyoso ka. Kapag maayos ang puso mo, alam mo yun, yung galit na papalitan ng pasensya. Kapag maayos ang puso mo, diba, hindi ka puno ng inis, hindi ka puno ng tampo, hindi ka puno ng mga negatibong nararamdaman. Kasi,
Ayos ang puso. Kaya si Jesus, tinawag niya mga disciples niya, gusto niyang ayusin ang mga puso ng kanyang mga disciples. The same with us, sa pagbabago natin, sa ating journey, sa ating lakad, sa Panginoon. Kailangan inaayos natin, pinapaayos natin lagi ang puso natin sa Panginoon. Amen? Lord, galit ako ngayon. Naiinis ako, Lord, mukha pa lang. Lord, nagkakatagpo kami, gumagawa ako ng sariling daan. Lord, bigyan mo nga ako ng mapagpatawad na puso. Kasi yung puso natin, maayos ngayon, mamaya hindi. Hindi natin control ni Lord. Amen? Sa araw na to, sa inyong pag-uwi, reminder po, paalala. As followers of Christ, we believe sa pagbabago na gusto ni Kristo para sa ating buhay. Christ cares about our hearts, not just our religious acts. He calls us to be genuine with Him, follow His word more than traditions, and let Him change us from the inside out. Tatlong bagay na napag-usapan natin sa umagang ito. The transformation Christ wants for us in our daily lives. We are called to be real with God, not just religious. We are called, or we are commanded to follow God's words above traditions. We are challenged to let God change our hearts, not just our habits. Purihin ang Panginoon. Maaari tayong makatayo, and let me pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, na ang pagbabago ay hindi nakatuon sa panlabas na anyo o panlabas na gawi. Lord, higit sa lahat, nakatingin ka sa kailaliman ng aming puso, sa aming relasyon sa iyo, na nakabase sa katotohanan mula sa iyong salita. Panginoon, sa umagang ito, allow us to really reflect and give our total devotion to the truth of your word sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Walang ibang makakapagpabago sa amin, Lord, kung hindi ang grasya mo lang, ang awa mo lang, ang iyong ginawa dun sa cross, ang siyang dahilan kung bakit mayroong binabago at patuloy na nagbabago sa buhay namin. Higit sa lahat, Panginoon, linisin mo lagi. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming puso, Panginoon. Ayusin mo to, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, kaya naming ipadama ang pag-ibig mo na natanggap namin sa mga taong hindi pa nakadama ng pagmamahal mo, Panginoon. Lord, I pray sa bawat isang nandirito ngayon, O God, that your presence will be upon us, that the truth of your word ay mangusap sa araw-araw na yung pamumuhay. Ito ay aming iniling sa pangalan ni Jesus. Ating Panginoon, at pasalamatan natin siya that despite our imperfections, minahal niya tayo. Sabay-sabay po tayong umawit. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran,
Sa umagang ito, ano ba sinasabi ng Lord sa iyo ngayon? Bawat isa sa atin ay may unique na relasyon sa Panginoon. Kilala ka ng Lord. Alam niya kung ano yung nasa puso mo right now. Come before Him. Manalangin ka. I will give you an opportunity. Marami tayong oras para mangusap sa Panginoon. I'll give time for you right now to talk to God. Maybe sa salita niya, or maybe sa pinagdadaanan mo ngayon, come before Him. Come before Him. Start with thanksgiving and utter a prayer request to God. God is listening. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagpangusap mo sa pamagitan ng katotohanan na iyong salita. Lord, I pray that as we go home, as we continue with our fight sa linggong ito, Lord, the battle belongs to you. Kung ano ang itinanim mo sa puso namin, kung ano ang katotohanan na mula sa iyong salita, Lord, hayaan mo po na ito ay may sabuhay sa aming pang-araw-araw na laban. Lord, sa iyo, sa totoo lang, Panginoon, ang laban namin ay naipanalo mo na. We are victorious in you. Kaya Lord, mapuno kami ng pag-asa, mapuno kami ng galak, mapuno kami ng pagtitiwala at pananampalataya kasi sa iyo may kapanalunan sa pamagitan ni Jesus Christ. Brothers and sisters in the Lord, receive God's blessing sa Diyos na naglikha ng langit at ng lupa. Sa Diyos na nagmahal sa bawat isa sa atin, ang naging siyang dahilan upang ibigay, ialay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sa Jesucristo na isinilang. Si Kristo na namatay dun sa cross ng Kalbaryo. At si Kristo na muling nabuhay upang bigyan tayo ng kapatawaran, pag-asa at buhay na walang hanggan. Kasabay kisama ng banal na Espiritu, sa banal na Espiritu na puno ng gabay, puno ng kalinga, at puno ng pag-asa. Banal na Espiritu ang siya sumama sa atin ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang umaga sa lahat. Happy, blessed Sunday, everyone. Purihin ang Panginoon.